Nakaiwas si Hajin sa atake ng isang nakatagong kalaban sa kanilang bahay, at mabilis na gumanti sa pamamagitan ng kanyang braso sa lig ng kalaban, sabay pagtulak nito ng malakas sa lupa. Agad ding tumakbo siya patungo sa isa pang kalaban na hawak si Yongji, na nagtataka kung paano nalaman ni Hajin ang kanilang presensya. Samantala, sinamantala ni Yongji ang pagkakataon at pinisil ang ari ng kalaban, na naging sanhi ng sakit at pagkagulat nito. Agad ginamit ang pagkakataon, inatake ni Hajin ang kalaban, at tinumba ito, habang ipinaliwanag ni Hajin na ang patay na TV ay parang salamin para makita sila ng klaro. Pagkatapos, tinanong niya si Yongji kung okay lang siya. Bagamat gulat pa rin, sinabi ni Yongji na wala siyang sugat. Agad naman pinakalma siya ni Hajin at sinabing kailangan muna nilang maglinis bago mag-usap. Sa eksenang ito, naglalakad sina Tae-jun at Kim Do-jin, na napansin ni Tae-jun ang saya ni Kim Do-jin. Sinabi ni Kim Do-jin na masaya siya dahil kahit ang mga bata ay makakapunta na sa Korea at makakakain ng hamburger, salamat sa tulong pinansyal ni Tae-jun. Siniguro naman ni Kim Do-jin na babayaran niya si Tae-jun. At habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, biglang nag-alala si Kim Do-jin nang mapagtanto niyang wala na ang lugar na hinahanap nila. Pareho silang nagulat at nabigla, at lalong tumindi ang eksena nang dumating ang isang van, at lumabas ang isang grupo ng mga lalaki, na sinabihan silang umalis dahil sarado na ang negosyo. Halos maiyak si Kim Do-jin habang nananatiling tensyonado si Tae-jun sa hindi inaasahang sitwasyon. Lipat ang eksena habang nag-uusap sina Tae-tak at Hajin tungkol sa kaligtasan ni Yongji. Tinanong ni Tae-tak kung ligtas si Yongji na parang kapatid na babae ni Hajin. Sinabi ni Hajin na nasa bahay ng isang kaibigan si Yongji at nagmungkahi na gamitin ang mga tauhan ni Tae-tak para sa proteksyon. Si Tae-tak, na seryoso ang mukha, ay galit na nagsabi na may mga taong naglakas loob na pumunta sa gusan at inalok ang kanyang tulong. Tumayo si Hajin at lumapit sa isang lalaki na nagtangkang dumukot kay Yongji. Tinanong niya kung illegal na residente ito mula sa Yanbian at inakusahan itong sangkot sa voice phishing. Hiningi ni Hajin ang totoo tungkol sa nagpapadala ng operasyon at nagbanta na magagalit siya kung hindi magsasabi ng totoo ang lalaki na nagpapakita ng seryosong sitwasyon. Lipat ang eksena nang katatapos lang bugbugin niya Tae-jun at Kim Do-jin ang isang grupo ng mga lalaki. Galit na nagtanong ang isa sa mga binugbog kung saan sila galing at sinabing hindi sila makakaligtas pagkatapos ng ginawa nila. Kalma namang sumagot si Kim Do-jin na sila ay mga bisita lamang ni Auntie, na ikinagulat ng binugbog na lalaki dahil hindi niya akalaing mga ordinaryong tao ang nakabugbog sa kanila. Ipinaliwanag ng binugbog na lalaki na inakala nilang mga private loan shark sina Tae-jun at Kim Do-jin, at hinahabol nila si Auntie dahil tumakas ito sa utang. Humingi ng paumanhin sina Tae-jun at Kim Do-jin dahil sa hindi pagkakaintindihan. Nagtanong ulit ang binugbog na lalaki kung talagang ordinaryo silang tao. Sa isip ni Kim Do-jin, alam niyang hindi sila ganap na normal pero hindi na niya ito inilahad. Sinabi ng binugbog na lalaki na kung hinahanap nila si Auntie, pumunta sila sa bangka ni Mr. Jiang malapit sa Incheon Dock, isang pribadong pasugalan na pinapatakbo sa pamamagitan ng mga donasyon. Nagtanong si Kim Do-jin tungkol kay Mr. Jiang, at kinumpirma ng binugbog na lalaki na ito ay isang pasugalan na kung saan may utang si Auntie. Lipat ang eksena ng nasa lugar na ni Mr. Jiang si Hajin, at inaalala ang sinabi sa kanya ng mga kidnapper. Iginiit ng mga kidnapper na wala silang alam at inuutos lang sa kanila na ilipat ang pera. Kahit anong tanong ni Hajin, pareho pa rin ang sagot nila. Bumulong si Tae-tak kay Hajin. Sinasabing mukhang totoo ang sinasabi ng mga kidnapper dahil pare-pareho ang sagot nila kahit paulit-ulit tanungin. Sumang-ayon si Hajin pero pinilit pa ring magtanong. Sa huli, sinabi ng mga kidnapper na dadalhin sana nila ang target kay Mr. Jiang. Ipinaliwanag ng mga kidnapper na ang bangka ni Mr. Jiang, isang malaking tuna boat sa Incheon Dock, ay isang malaking kasino. Dito naglalaro ang mga Tsino at mga tao mula sa Yanbian. Sikat ito sa mga Yanbian na nasa Korea at dito sila nakakahanap ng trabaho at pagkain. Nang tanungin ni Hajin kung paano makikipag-ugnayan kay Mr. Jiang, sinabi ng mga kidnapper na maglagay ng 140,000 won sa isang puting sobre at isulat ang Black Family sa Chinese characters. Ibigay ito sa mga tao sa pasukan at papayagan siyang makapasok. Iniisip ni Hajin na mukhang totoo ang impormasyong ito at sulit na imbestigahan. Sa eksenang ito, nag-uusap ang dalawang kidnapper pagkatapos sabihin ang impormasyon kay Hajin. Ang isang kidnapper, nag-aalala, ay nagtanong kung bakit sinabi ng isa pa kay Hajin tungkol sa 140,000 won sa puting sobre
na sa Chinese ay parang ibig sabihin ng gustong mamatay, na nagpapahiwatig na ito'y isang lihim na kodigo para patayin siya. Ang isang kidnapper, nakangiti, ay sumagot ng pabiro, tinatanong kung mas gusto pa ba ng nag-aalalang kidnapper na patuloy silang pinapaikot-ikot dito. Nagpalit ang eksena kay Hajin, na ngayon ay humaharap sa isang grupo ng mga armadong lalaki. Napagtanto ni Hajin na niloko siya ng mga kidnapper, at dinala siya sa isang mapanganib na patibong. Sa eksenang ito, nag-uusap ang dalawang tao sa bangka tungkol sa paparating na bagyo at nagdesisyong tapusin agad ang kanilang ginagawa at yun ay tapusin si Hajin. At habang iniiwasan ang kanilang mga atake, hindi makalimutan ni Hajin na niloko siya, nagpalit ang eksena kay Joe Maldok at isa sa kanyang mga tauhan na kumakain magkasama. Tinanong ni Maldok kung tumawag na ang mga tagayanbian at sinabing hindi pa sila tumatawag. Galit na galit si Maldok at hinalang tumakas na ang mga ito dala ang pera. Pero sinabi ng kanyang tauhan na hindi iyon posible dahil mahigpit ang pamamahala ni Mr. Jiang. Inisip ng tauhan na baka may grupong sangkot na nagpatahimik kay Maldok habang pinag-iisipan ito. Inisip ng tauhan kung paano nakatakas ang isang 17 taong gulang na babae mula sa mga tagayanbian na baka plano na niya ito mula pa sa simula. Naalala ni Maldok na ipinakilala siya sa pamamagitan ni Auntie, pero hindi na rin nila ito makontak ngayon. Biglang nagduda si Maldok at inakusahan ang kanyang tauhan na espiya, galit na ibinato ang mangkok ng pagkain sa mukha nito. Agad humingi ng tawad ang tauhan. Habang binabaliwala ni Maldok ang issue, nagtanong ito tungkol sa isang larawan na napansin niyang ikinagulat ng lubos ng kanyang tauhan. Lipat ang eksena habang naglalaro ng mahjong si Auntie at natalo na naman, kaya tinukso siya ng kanyang kalaban. Inakusahan ni Auntie ang kalaban ng pandaraya at hinablot ang kwelyo nito, hinihingi ang kanyang pera pabalik. Tinadyakan siya ng kalaban, dahilan para siya bumagsak sa lupa. Pinagbantaan siya ng kalaban na kung wala siyang pera, kailangan niyang bayaran gamit ang kanyang katawan. Tinawag ni Auntie na baliw ang kalaban, ngunit biglang may ibang taong humampas sa ulo niya na nagdulot ng pagdurugo nito. Lumitaw na ang bagong tao na kinilala bilang si Gongji, ang manager ng pasugalan at bangka, at tinanong si Auntie kung magiging aso na ba siya ngayon. Dismayado, nakiusap si Auntie na ibalik ang kanyang pera. Sinasabing nandaya ang kanyang kalaban. Tinanggihan ni Gongji ang kanyang reklamo, sinabing hindi sila maluloko ng ganoong biro. Nangangamba, humingi si Auntie ng utang, sinasabing mananalo siya sa pagkakataon na iyon. Si Gongji, kinuha ang kanyang kutsilyo at tinutok ito kay Auntie, pinaalala sa kanya na wala na siyang anumang kolateral at sarkastikong tinanong kung gusto ba niyang gamitin ang kanyang mata bilang kolateral. Takot para sa kanyang kaligtasan, biglang tumakbo si Auntie, na agad sumigaw si Gongji sa kanyang mga tauhan na hulihin siya, at agad silang kumilos upang sundin ang kanyang utos. Lipat ang eksena ng inatake ng isang hindi kilalang tao mula sa likuran ang isa sa mga tauhan ni Gongji, at habang agad ding lumipat ang eksena kay Hajin na nasa gitna ng laban. At dito ipinaliwanag na sa China, ginagamit ang puting sobre para magpahayag ng pakikiramay, at ang Black Family ay tumutukoy sa isang tao na walang rehistro ng pamilya o isang matatawag na multo. At ang numero 14 sa 140,000 won ay nangangahulugang gusto kong mamatay sa Chinese, na isang kodigo na ginagamit ng mga Koreano sa barko ni Mr. Jiang kapag sila'y nabigo sa kanilang trabaho balik kay Hajin habang naghanda para sa isang umaatake, gamit ang tubo para mapatumba ito. Subalit agad ding nahuli siya ng isa pang kaaway gamit ang lambat mula sa likod, dahilan para siya ay mapadapa at mapatalsik sa atake nito. Isa sa mga kaaway ay kinutya si Hajin, sinasabing magmumukha siyang nangingisda habang pinapatay siya at nagmamadaling tapusin ito. Ngunit biglang umalog ang barko, nawalan ng balanse ang mga kaaway, at nagkaroon si Hajin ng pagkakataong makatakas. Subalit habang nagawang lumapit ng isa pang kaaway para umatake, biglang may isang tao mula sa likuran na biglang lumitaw, hinablot ang umaatake, at binalibag ito sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Nagulat din si Hajin nang makita na sina Taejun at Kim Dojin ang mga ito, habang bumulong si Taejun na pamilyar ang mukha ni Hajin, at agad naman inulit at nilakas ng kanyang loudspeaker na si Kim Dojin. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.